po ay manalangin. Kami muli ay lumalapit sa iyo, aming Ama, sa gabing ito na puno ng pasasalamat at pagpapakumbaba. Tunay, O Diyos, na ang iyong kabutihan sa amin ay hindi nagmamaliw. Sa bawat araw ng pag-iingat at pag-aakay mo sa amin, ay lubos ka naming pinapasalamatan. Sa gabing ito, O Diyos, ay linisin mo nawa ang aming mga puso't isipan upang maging handa sa pakikinig ng iyong salita. Nawa patuloy mo rin kaming gamitin upang maging pagpapala din sa aming kapwa. Pangunahan niyo po ang gawain naming ito. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin nun natin ngayong gabi ang isang bahagi ng banal na kasulatan na tumutukoy sa pakikitungo ng Diyos sa mga tao. Tingnan natin sa Juan 3, talatang 14 hanggang sa mga sumusunod. Ganito po ang sinasabi. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang anak ng Diyos, ang anak ng tao, upang ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pagpalain ng Diyos sa ating mga puso ang salitang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, buksan mo ang aming mga puso ngayong gabi upang tingnan namin kung paanong ikaw ay nakikitungo sa mga tao. Ay masumpungan namin ang aming mga sariling nagiging handang lumapit at sa lahat ng bagay ay sabihin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Pinupuri namin ang iyong kaluwalhatian, ang iyong karangalan, ang iyong kabutihan sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon pong gabi ay titingnan natin ang bahagi ng banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito. Makikita natin na kung paanong doon sa ilang ang mga Israelita ay inilabas ng Diyos mula sa Ehipto upang manahin nila ang lupang ipinangako sa kanila. Ngunit, dumating yung panahon, kapag dumarating kasi ang krisis sa buhay ng mga Israelita noong sila'y naglalakbay sa ilang, ay nagagalit sila kay Moises, nagagalit sila sa Diyos. At pagkatapos nilang, kung titingnan ninyo sa mga bilang 21, masusumpungan ninyo roon ang kasaysayan ito na yung pagtataas ni Moises sa ahas na tanso. Tingnan ninyo ang kasaysayan. Una, dumalangin sila sa Panginoon. Dahil sa mga Kananeo ay sinalakay sila at handa silang libulin. At ibinigay sa kanila ng Panginoon ang Kananeo. Hindi lamang yon, kundi dumating yung panahon na nung matapos nila yon, naglakbay uli sila at dumanas na naman sila ng hirap. Nagalit sila kay Moises at sa Diyos at sabi nila, bakit mo kami inilabas sa Ehipto? At pagkatapos darating kami sa panahon sa lugar na ito upang makaranas kami ng kahirapan. At nagpadala ang Diyos ng mababagsik na ahas at yung mga umuungol na mga tao ay pinagtutuklaw at halos mga matay silang lahat. Pero lumapit yung mga matatanda doon sa grupo at sinabi sa kanila kay Moises na lumapit ka naman sa Panginoon at sabihin mo sa kanyang kami ay tulungan sa kalagayan ito. At gumawa si Moises ng ahas at itinaas niya iyon. Pagkita natin sa pagtataas na iyon, ang bilin lamang niya sa mga tao, ang sinumang tumingin sa ahas ay mabubuhay. Sabihin ni maaalis yung
kamandag ng ahas sa kanila at sila ay mga bubuhay. Ganun nga ang nangyari. At halos lahat ng mga Israelita noong panahong yaon na natuklaw ay nangabuhay. Alam niyo, sa maraming pagkakataon madalas na iniisip natin na ang Diyos ay nagtatangi ng mga tao. Pero mapapansin ninyo na yung pagtataas ni Moises doon sa ahas na tanso at ang sinumang tumingin ay mabubuhay, ay masusumpungan nating ang nais ng Panginoon sa atin ay makita na wala siyang itinatangi na sinuman. Nung itaas niya yon, ang sinumang tumingin ay maliligtas. Ganon din ang ginawa ng Panginoon, ang Panginoong Hesus ay mapako sa krus. Ang lahat ng tumingin sa Kanya at umasa sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. Tingnan natin ang ilang bahagi ng banal na kasulatan tungkol sa bagay na ito. Una, tingnan ninyo sa Job 36, talatang 5. Makikita natin dito kung paanong makitungo ang Diyos sa mga tao sa kanilang kalagayan. Sapagkat kung minsan, iniisip natin na ang Panginoon ay nagtatangi ng tao at ang kanyang pakikitungo sa atin ay pinipili lamang niya yung kanyang tutulungan. Pero sa 36, talatang 5 ay ganito ang sinasabi, narito ang Diyos ay makapangyarihan at hindi humahamak sa kaninumang tao. Siya'y makapangyarihan sa lakas ng unawa. Alam niyo, ang isang katangian ng Diyos ay ito. Banal siya. Matuwid. Makapangyarihan. May kakayahang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Ang isang bagay na makikita natin at masusumpungan ay ito. Ang Diyos kailanman ay hindi humamak. Hindi niya hinamak ang sinumang tao. Sabihin ano man ang kalagayan, maging mahirap, ulubi, walang karunungan, maging marunong, mayaman, at mayroong kapangyarihan, lahat ay pantay-pantay sa Kanya. Hindi siya mahamak ng sinumang tao, sapagkat ito ang katangian ng Diyos. At katulad nung ginawa ni Moises sa kanyang pagtataas ng ahas, ganoon ang ginawa ng Diyos sa kanyang pakikitungo sa tao. Nang itaas niya ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang katangian, kailanman ay hindi niya hinamak ang sinuman sa mga tao na lumalapit sa Kanya. Ikalawa, hindi nagtatangi ang Diyos. Tingnan ninyo, sa Roma 2, talatang 11, makikita natin ang bahaging ito na nagtuturo sa atin na ang Panginoon sa kanyang pagnanais na tulungan ang tao, kailanman ay hindi siya nagtangi. Madalas na iniisip natin ang bagay na ito na ang Panginoon ay nagtatangi sa tao, ng tao, at dahil doon ay natatakot tayong lumapit sa Kanya. Maraming mga damdamin tayo. Tingnan ninyo ang ugali ng mga tao sa bagay na ito. O hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kalwalhatian, ng kanyang kabutihan at pagtitiis. At nagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Yun ang kabutihan ng Diyos, ang katangian ng Diyos, ang kagandahang loob ng Diyos. At makikita natin sa talatang 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ang kabutihan ng Diyos ay para sa lahat. Kita nyo, ang ulan ay bumubuhos para sa mabuti at sa masama, para sa mahirap at sa mayaman. Sa mga nagpapawalang kabuluhan sa Diyos at sa nagtatangi sa Diyos.
makikita natin ang bagay na ito na ginagawa ng Panginoon sa lahat ng mga tao. Tingnan na pa natin sa Colosas 3, talatang 5. Masusumpungan din natin dito sa bahaging ito ng banal na kasulatan ang tungkol sa tangian ng Diyos, na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa atin, ang siyang dapat magturo sa atin ng mga bagay na katulad nito. Ang Wikas talatang 25, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang gawa, at walang itinatanging tao dito, na walang itinatanging mga tao. Ang masama sa masama, sabihin sa kaparusahan. Ang mabuti ay sa kaluwalhatian. Ito ang pakikitungo ng Diyos sa atin. Kapag ang isang tao ay hindi nagsisi, ay naroroon ang paghatol ng Diyos pagkatapos ng buhay na ito. Pero kapag siya nagsisi, mawawala yun. Itong karaniwang iniisip ng mga tao. Huwag nating isipin naman ang bagay na ito na ang pagsisisi natin ay darating na doon sa dakong huli pag tayo mamamatay na. Kung minsan ay bigla ang pagkamatay. At yun napakabigat. Tingnan niyo sa unang Pedro, talatang kapitulo 3, kapitulo 1, talatang 17, unang Pedro. Ang wika rito, sa isang napakagandang paraan ay sinabi ni Apostol Pedro ang bagay na ito. Ang wika niya ay ganito: at kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Mga kaibigan at mga kapatid, dapat nating masumpungan ng bagay na ito, na ang kabutihan ng Diyos ang siyang dapat magdala sa atin sa pagnanais na ang Panginoon ay paglingkuran. Dito ay makikita ninyo na yung ating tinatawagang Ama ay walang itinatanging tao. At ang sabi, matakot naman tayo sa kanyang kalagayan na yon, na kung siya walang itinatanging tao, hindi nangangahulugang tayo ay magbubuhay na ng ayon sa ating ninanais, na iyon ay papalayo sa Diyos. Ipinakikita sa atin dito ang kahalagahan ng pagbibigay ng pagkakataon sa Diyos upang gumawa sa ating mga buhay. Walang itinatanging tao ang Diyos. Ang wika rito, napakaganda. Kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa, ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong pangingibang bayan. Ibig sabihin, sa buhay natin ito, sa ating pamumuhay dito sa sanlibutan, kasama ng mga tao, dapat nating makita na ang takot sa Panginoon ay naroroon, na ang ating mga buhay ay nasa linya ng kanyang pinakananais. Walang iba kundi ang katwiran at tamang paghatol sa ating kalagayan at sa mga tao, sa ating kapaligiran, at sa pakikitungo sa kanila sa isang maayos na paraan. Alam niyo, marami sa mga tao ang mayroong malaking pagnanais na sundin ng Panginoon. Pero ang bigat ay naghihintay sila ng oras na malapit na sila. Ibig sabihin nagiging mabuti sila kapag malapit na ang kanilang kamatayan. Ang wika nga ng isa na biro, siguro malapit na yung mamatay dahil bumabait na. Iwasan natin ang bagay na yon. Ang isa pang bagay ay ito: hindi niyo masusuhulan ng Diyos. Maraming mga relihiyoso ang nag-iisip ng ganito, na kapag gumawa sila ng mabuti, nagdasal sila ng ayon doon sa itinakda sa kanila, ay maaawa ang Diyos sa kanila. Pero ang kaawaan ng Diyos ay ipinakikita araw-araw.
Tingnan natin sa Deuteronomio, Kapitulo 10, talatang 17. Masusumpungan natin dito ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng mga tao na kanyang ninanais na tulungan. At mayroong mga taong ayaw magpatulong sa kanya. At yun ang mabigat. Basahin natin dito, 10:17. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos, siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot na hindi nagtatangi ng tao o tumatanggap ng suhol. Bakit tingnan niyo yung dakong huli. Hindi siya nagtatangi ng tao at hindi tumatanggap ng suhol. Ibig sabihin ang nangyayari kasi sa mga tao ay sinisikap na palitan yung kahilingan ng Diyos doon sa kanilang maaaring magawa. Ito ang napakabigat. Ito ang karanasan ni Cornelio. Tingnan natin sa 34 at sa mga sumusunod ng gawa. Sa gawa 10, masusumpungan natin doon na kung paanong ang buhay ng lalaking ito na naglingkod na mabuti sa Diyos at gumagawa ng lahat ng maaaring maisaayos ng tao dito sa buhay na ito ay mayroong kakulangan. Talatang 34, 10:34, ganito ang sinasabi. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Bakit? Ang pagkasugo kay Apostol Pedro at sa mga alagad ay ipangaral ang Ebanghelyo sa mga Israelita, sa mga Hudyo. At yun ang kanilang ginawa. Noon sa pagbubukas ng pangangaral sa Jerusalem, nangaral sila doon sa mga pumupunta sa piyesta ng Pasko. Inaalaala ang pagkatubos ng Diyos sa kanila mula doon sa Ehipto. Naroroon yung mga tao na mga Hudyo at mga naging Hudyo sa Jerusalem. At sinabi na mayroong 5,000 noong unang araw ng kanyang pangangaral ni Apostol Pedro. At mayroong 3,000 nung sumunod na pangangaral ni Apostol Pedro pa rin. Pero dumating yung pagkakataon na kinakailangang buksan ang Ebanghelyo para sa lahat. Sa pangitain ni Apostol Pedro, makikita natin ang isang bagay. Isang kumot ang bumababa mula sa langit sa kanyang pangitain. Doon sa itaas ng bahay na kanyang tinutuluyan. Na mayroong iba't ibang hayop. Ang wika ng Panginoon sa kanya, magpatay ka ng mga hayop na yan at kumain ka. Ang sabi ni Apostol Pedro ay ito, Panginoon, alam mo naman, ako'y hindi kumakain ng mga bawal na ganyan. Mga iba't ibang uri ng pagkain ng naroroon. At ang sabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong sabihin yan. Magpatay ka at kumain ka. Muling tumaas ang kumot. Bumaba uli. At ganun pa rin ang bilin sa kanya. At tumutol pa rin si Pedro sa bagay na yon. Pagkatapos noon ay sinabi nang isinugo ng Diyos ang ganito, darating ang 3 sugo sa iyo mula kay Cornelio. Siya, sumama ka sa kanila at ipangaral mo ang salita. Kung kaya't si Pedro ay dumating doon. Itong salitang ito ay nangyari pagkatapos na masumpungan niya na ang Panginoon kay Cornelio ay nagsalita na. At sa kanyang pagpapasugo doon kay Pedro,
Bago dumating yung mga isinugo niya, ay nagpahayag na ang Diyos kay Pedro tungkol sa bagay na ito. Masusubukan ninyo ang paghahanda roon. Makikita natin yung paghahanda ng Panginoon sa kaniya. Ang katangian ni Cornelio ay katulad ng katangian ng maraming mga tao. Nagdadasal siya sa tamang oras, naglilimos sa mga nangangailangan, at talagang nabubuhay ng may kabanalan. Ang kanyang buong sambahayan ay nakikita yon. Pero kinakailangan pa rin niya ang tinatawag na pangangaral tungkol sa Panginoon na itinilaga upang maging tagapagligtas. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At si Pedro lamang ang mayroong ganoong mensahe noong panahong yaon. Dumating si Apostol Pedro sa lugar na yon at sinabi sa kanya ang bagay na ito, na ang salita ng Panginoon na pinaalaala sa mga anak ni Juda o di Israel, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon ng lahat. Ito ang ipinangaral ni Apostol Pedro. Ito ang kailangan ni Cornelio. Makikita natin doon na hindi nagtangi ang Diyos. Binuksan niya ang lahat ng mabuting bagay sa ating mga hintil. At nagsimula yun kay Cornelio nang mapakinggan niya ang ebanghelyo. Sinabi ni Apostol Pedro, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Sa ating pananalangin ngayong gabi, makita natin ang bagay na ito. Sa anumang ating kalagayan, ang Panginoon kailanman ay hindi nagtangi. At ipinangako niya, pinangako ng ating Panginoong Hesus mismo, na ang anumang hingin sa kanyang pangalan ay kanyang ipagkakaloob. Hindi nagtatangi ang tao. Sa ating kasalanan, mayroon siyang inilaan na paglilinis. Sinasabi sa unang Juan 1:9, na tapat at banal ang Diyos, na ang lahat ng ating kasalanan ay kanyang patatawarin. Lahat ng kalikuan ay kanyang lilinisin. Ito ang nais ng Panginoon. Kung nararamdaman natin sa ating sarili na tayo makasalanan, tayo lumapit na mayroong ganoon. Sabihin natin sa Panginoon ang ating kasalanan at ang Panginoon ay handang magpatawad. Kung sa inyong kalagayan ngayon, ang Panginoon ay hindi patiyak na inyong tagapagligtas, ang Panginoon ay nagsabi na ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ang Panginoon lamang ang mapagliligtas sa bawat isa sa atin. Sana ito ang maging damdamin natin sa panahong ito sa ating mga pananalangin at paglapit sa Kanya. Pagpalain tayo ng Diyos. Dumako tayo sa sama-samang pananalangin. Ating dalhin sa Diyos ang ating mga pasasalamat. Higit sa lahat sa ating mga nararanasan sa buong linggo na nagdaan. Isipin natin ang mga katugunan sa ating mga panalangin na ating hinihiling. Ating pasalamatan ang Diyos sa mga kapatid nating pinagagaling ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panibagong kalakasan na kanilang nararanasan. Pasalamatan din natin ang Panginoon sa mga biyaya na araw-araw nating natatanggap. Lakip ang ating mga kalakasan, ang patuloy na pangunguna ng ating Panginoon sa ating buong sambahayan, sa kaligtasan at maging sa biyaya ng kanyang presensya at pangunguna sa gitna ng ating sambahayan. Pasalamatan natin ang Diyos sa mga accomplished na mga nagawa natin, mga balakid. Salamat sa iba't ibang karanasan ng
pag-abot at ng paglilingkod upang mula sa ating pagkaranas ng kabutihan at biyaya na nagmumula sa Diyos ay atin din ay bahagi ang mga ito upang tayo rin ay maging daan ng pagpapala para sa iba. Salamatan natin ang Diyos sa mga kapatid natin nagdiriwang ng kanilang karawan sa buong linggong ito. Salamat sa buhay at kalakasan at dalangin natin ang patuloy na pangunguna ng Diyos sa kanilang mga buhay sa panibagong taon ito na kanilang kinakaharap. Nagpapasalamat din tayo sa Panginoon sa natapos na gawain ng ating mga kabataan, ang online 5-day online vacation church school. Salamat sa matagumpay na gawain ito. At pasalamatan natin ang buhay at katalagahan ng ating mga kabataan upang pangunahan ang gawain upang makapagdudulot din ng kasiglahan para sa ating mga bata. Higit sa lahat ay ang kasiglahan din sa bahagi ng mga kabataan. Pasalamatan natin ang Diyos sa buhay at patuloy na pag-ibig na pinagbigkis ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang wedding anniversary. Dalangin natin na nawa ipatuloy ang ating mga kapatid na ito bigkisin ang pagmamahal ng ating Panginoon upang manatiling matatag sa kanilang pagsasama. Pasalamatan natin ang Panginoon sa ating sumasamang pagbabahaginan upang magpasa hanggang ngayon ay nasustain natin ang ating mga gawain, ang ating mga pangangailangan sa iglesia sa pagtutulungan ng bawat isa at kanilang pagiging matapat na hindi lamang kaanim ng iglesyang ito, kundi magiging matapat na mga anak ng Diyos. Iba pa nating mga pasasalamat ay ating dalhin sa ating Panginoon sa sandaling ito. Dumako po tayo sa ating mga pananalangin. Patuloy natin ipanalangin ang ating kalalagayan ngayon sa panibagong variant na ating kinakaharap na virus. Ay dalangan natin ang patuloy na proteksyon ng Panginoon kasama ang ating mga pag-iingat upang tayo ay manatiling malusog at ligtas mula sa pagkahawa sa virus. Ating idalangin patuloy ang mga na-infected, ang ating mga frontliners sa kanilang pangangalaga sa mga may sakit, lalo't higit sa mga COVID patient. Dalangin natin na nawa ay manatili sila ding malakas at ligtas mula sa virus upang pangalagaan nila ng mayroong kalakasan ang mga pasyente. Iba pang kategorya ng pagiging frontliners. Ating idalangin na ingatan din sila ng Panginoon. Idalangin natin ang ating bansa, lalo't higit ang ating Pangulo sa tila madahas na pangunguna sa kasalukuyan. Nawa ay palambutin ng Panginoon ang kanyang puso at makita ang tunay na kalalagayan ng kanyang nasasakupan upang dalhin ang ating bayan sa isang
ng ating bansa sa isang estado kung saan ay naroroon ang pagmamalasakitan at pagrespeto sa buhay ng tao, bibigay ng pagpapahalaga sa dignidad at buhay ng tao. Panalangin natin patuloy ang ating mga kapatid na naroon sa karamdaman, ang kapatid Micho at Chris, si Francis na mayroon din karamdaman, ang kapatid na Luz Pabalan, patuloy na pagpapagaling ni Ate Aliu, ang kapatid na Nestor Mercado. Panalangin din natin ang kalalagayan ng iba pa nating mga kapatid na naroroon sa mahirap na kalalagayan. Ito man ay usapin ng karamdaman, usapin ng hindi pagkakaunawaan sa tahanan. Dalangin natin na palakasin sila ng Diyos sa kanilang pananampalataya upang makita ang mga bagay na kung ano ang nakabubuti para sa lahat. At gawing batayan ang pag-ibig at malasakit na nakasentro sa naisin ng Diyos sa bawat kaanin ng tahanan. Ating inalangin ang ating iglesia sa kanyang patuloy na pagsisikhay upang may pagpatuloy ang mga gawain sa mga naisin nito na may accomplish ang mga bagay, mga paggawain at mga plano sa gitna ng ating kalalagayan. Ang mga balakin nawa na nais na isasagawa ay magkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng bawat isa, batay at ayon sa kanyang kakayanan at katalagahan. Ating ipanalangin maging ang ating konferensya sa kanya ring patuloy na paggampan sa mga tungkulin sa iba't ibang kaparaanan habang kinakaharap ang ganitong kalalagayan. Minsan ay nagiging balakid upang maisagawa ang mga gawain ng mayroong kaayusan at pangunguna. Ating idalangin ang ating jurisdiction maging ang nasyonal sa kanyang paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang ng General Assembly sa taong 2022. Dalangin natin na sa panahon ng paghahandang ito ay sama-samang kumikilos at kikilos ang bawat isa sa atin upang ang kaayusan ay ating maisagawa. At ito'y maglikha ng panibagong plano at vision para sa pagharap sa panibagong kwadrinyo. Mga gawain na tutugon sa ating pangangailangan batay sa hamon at tawag ng ating panahon. Iba pa nating mga kahilingan atin pong dalhin sa sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat ang buhay namin itinalaga upang ikaw ay paglingkuran ay nasa iyong mga kamay. Tulungan po ninyo kami na maranasan na ang aming mga buhay ay mayroong pagdanais na ikaw ay luwalhatiin sa lahat ng pagkakataon. Ginawa mo, Panginoon, ang bagay na ito para sa amin na inihanda ang lahat upang kami ay makalapit sa iyo na mayroong kasiguruhan, mayroong katiyakan na kami ay iyong diringgin. At ito ang iyong sinabi. Ang iyong anak ay nagbigay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan. Ang iyong anak din ang nangako sa amin na ang anumang hihingi namin sa kanyang pangalan ay iyong ibibigay. Nagpapasalamat kami sa kasiguruhang iyon. At yun ang aming pinangahawakan ngayong gabi. Hindi mo itinatangi ang sinuman na lalapit sa iyo, sa iyong anak bilang tagapagligtas, at siyo na aming Diyos upang ikaw ay magkaloob ng lahat ng mga bagay. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ito po ang aming hinihingi. Ito ang aming dalangin ngayong gabi. Sa pangalan niya, na aming tagapagligtas at manunubos, ang Panginoong Hesus. Amen.